Hindi naman napuruhan si Angelo ng lalaking pumalo sa kanya, si Fredo, ang mister ni Lengleng. Kung mahigit na matangkad ang binata kaysa kay Fredo, sa gawing ibaba ng batok, tumama ang puluhan ng baril. Ang target ng lalaki ay ang mismong ulo ni Angelo para sigurado itong tulog, kundi man ito mabasagan ng bungo. Paghimpil pa lamang ni Angelo sa tapat ay naalarma na si Fredo. Kanina pa ito sa bahay. Habang nanonood si Lengleng ng Eat Bulaga, sumalisi ito ng pasok sa kusina. Si Lengleng naman ay agad na naramdamang may kung sinong pumasok sa likod. Umingit kasi ang kalawangin ng screen door sa kusina. Tumindig si Lengleng para tsakin kung may pusang nakapasok. Nagimbal si Lengleng pagkakita sa mister. Sa isang iglap, nahulaan nito kung paano siyang natunto ng asawa. Tiyak, nasundan siya nito kahapon nang manggaling siya sa Zambales. Ngunit hindi naman kaagad-agad na kinumpronta ni Fredo ang asawa. Minanmanan muna nito kahapon hanggang sa gabi kung sino-sino ang kasama ni Lengleng sa bungalow. Nang matiyak na isang babae lang, na umaga pa kanina ay umalis na ng bahay, tumiyempo si Fredo. Alam na ni Lengleng ang sadya nito, ang siya'y isama. Sabi niya, kahit anong gawin mo, Fredo, hinding-hindi na ako makikisama pang muli sa iyo. Kahit sabihin pang kasal ako sa iyo. Bago matawanan ni Fredo ang sagot ng misis, narinig niya ang matinis na pag-awit ni Cutie sa salas. Sino yun? Tanong ni Fredo. Ibon lang yun, sabi ni Lengleng. Kamo dating nagtrabaho sa pet shop. Pamilyar si Fredo sa likas na talino ng mga turoang ibon. Hindi lamang iyon mahusay manggagad ng mga naririnig, palaobserba rin iyon sa mga nasasaksihan. Naghagilap si Fredo ng maipantatakip sa hawla. Bago makaalmas si Lengleng, naibaba na ni Fredo ang hawla sa sahig, sa salas, at itinalukbong sa hawla ang nahagilap na blanket. Nilakasan ni Fredo ang volume ng TV show bago hinarap si Lengleng. Inusig ng lalaki ang paglalayas ng misis. Isinumbat naman ni Lengleng ang pambubugbog nito sa kanya at walang katapusan nitong pambababae. Nagkainitan sila, nagkamurahan. Sandali pa, binigwasan na ni Fredo si Lengleng. Si Cutie, ng mga sandaling iyon, ay pabalagbag na dinala ni Fredo sa isang silid na nagkataong siyang kwarto ni Tanya. Putok ang labi ni Lengleng sa bigwas na iyon. Pero hindi siya nagpalahaw na ipinagtaka ng mister. Aba, matigas ka na ngayon ha? Pagsabi niyon, mag-asawang sampal ang pinatkim niya kay Lengleng. Gugustuhin ko pang maging bangkay kaysa sumama sa'yo, sabi ni Lengleng. Sa sinabing iyon, tila pinagdimla ng isip ang lalaki. Yung layasan siya ng asawa ay malaki ng insulto sa kanya. Insultong sumahol nang mabalitaan niyang nagbalik sa kanila si Lengleng. May nilaka daw para makapag-abroad at may nangantyaw kay Fredo. May sinamahan daw sigurong ibang lalaki si Lengleng, kaya permanente nang lalayo. Sunod-sunod na dagok at mga suntok sa kahit anong parte ng katawan ni Lengleng ang pinaulan ni Fredo. Sa isang punto, inilabas nito ang dalang baril. Dagdag na panakot sa misis. Ngunit hindi na iyon kailangan. Tumimbong na sa sahig si Lengleng. Duguan.
tila wala ng hininga. Sinubok itong pukawin ni Fredo, ngunit nabigo siya. Lupaypay na napaupo sa isang tabi ang lalaki. Maya-maya, tumindig din ito. Pinatay ang TV, isinara ang lahat ng bintana, pati mga pinto. Sabi niya sa sarili, kung napatay niya si Lengleng, kasalanan din ito. Naglabas muna ng makakain si Fredo habang pinag-iisipan kung saan magtatago. Pagkakain, naghalungkat si Fredo ng mananakaw. Maliliit na bagay lang upang hindi pansinin. Natagpuan nito ang pamanang mga alahas kay Tanya. Tuwang-tuwa si Fredo. Maghihintay na lang siya sa paglatag ng dilim para tumakas. Sa paghihintay na iyon ng dilim, sumuot sa isip nitong nakawin din ang ibong nagsasalita. Pagkabenta, may pang good time pa siya. Isinilid ni Fredo ang sisidla ng alahas sa hawla. Pagkatapos iyong talukbungang muli, binitbit na niya iyon sa salas. Doon ito naghintay ng gabi. Manaka-naka, tinatadyakan niya si Lengleng. Ngunit wala. Talagang walang kakilos-kilos ang babae. Inakala ni Fredo na napatay nga niya ang asawa. Hindi nito naisipang tsikin kung may pulso pa ito o wala na. Kagat na ang dilim at handa nang tumalilis si Fredo. Ngunit kung bakit nakapagkit ang tingin ng matandang usyusera sa tabing bahay. Nakita ito ng lalaki, buhat sa munting siwang ng bintana. Ngit-ngit na naghintay pa ng tiyempo si Fredo. Ngunit maya-maya pa, heto pa ang mas grabing pang-abala. May pumarada sa tapat at kinausap pa man din ang usyuserang kapitbahay. Mahigpit na hinawakan ni Fredo ang sandata. Kung magigipit siya, hindi siya magdadalawang isip. Handa niyang gamitin ang baril. Hinintay ni Fredo na itulak ng lalaki ang pinto. Sadya iyong binukas ni Fredo. Mas masusurpresa iyon kung kapwa sila nasa loob ng bahay kaysa kung sa labas niya ito aatakihin. Paghakbang niyon papasok, ubos lakas niyang ipinalo rito ang baril. Tumimbuang ang lalaki. Nadilit iba kundi si Angelo. At hindi nga matindi ang pagkakapalong iyon. Saglit lamang ang binilang ng pag-blackout ng malay ng binata. Ngunit sa ilang saglit na iyon nangyari ang mga hindi nasaksihan ni Angelo. Kasabay ng pagbagsak niya, tinakbo ni Princess ang nakahandusay na si Lengleng. Pwede bang hindi makilala ng Labrador ang mabait niyang tagapagpakain kapag naroon siya? Pero bago madilaan ng aso para gisingin sa pisngi si Lengleng, nagitla si Princess sa kung sinong tili ng tili. Panay ang saklolo, saklolo. Si Cutie yun. Saglit na itinutok ni Princess ang nagtatakang mga mata sa natatakpang hawla. Sa kanilingan ng hayop ang kanyang amo. Noon nakita ng aso na nakatimbang din si Angelo. Patakbong sumugod si Princess sa binata. Nagitla si Fredo. Akala nito sa kanya pasugod ang Labrador. Itinutok ni Fred ang baril sa aso. At marahil, naamoy ni Princess na ang lalaking iyon ang kalaban. Palundag nitong sinakmal ang kamay ni Fredo na siyang may hawak sa baril. Pumutok ang sandata. Napukaw si Angelo. Sa labas, nataranta ang matandang kapitbahay. Nagitla rin ang padating ng si Tanya.
Malinaw na putok ng baril ang narinig nilang mga taga roon at galing sa bahay ni Tanya. Patakbong pumasok ng bahay ang dalaga. Kumakabog ang dibdib sa nerbiyos. Ang kaligtasan agad ni Angelo ang sumaloob niya. Batid niyang nasa bahay ang binata. Nagpatawag ng pulis ang matandang usyosa sa ilang kabataang nagdaraan na nakarinig din ng putok. Sindak na napahiyaw si Tanya sa nakita. Nagpapambuno sina Angelo at ang kung sinong lalaki. Hindi agad nakilala ng dalaga ang mister ni Lengleng. Wala namang laban si Fredo kay Angelo. Bukod sa higit na bata at matipuno ang binata, ayaw ring bitiwan ni Princess ang pagkakasakmal sa pantalon ni Fredo. Nasa sulok ng salas ang nabitiwang baril ni Fredo. Sinipa iyon doon ni Angelo. Hindi malaman ni Tanya kung aawat o hindi nang tumili si Cutie. Paos na ang ibon sa kahihingi ng saklolo. Saka nakita ni Tanya ang nakahundusay na si Lengleng. Sabog ang luhang nabitawan ng dalaga ang dalang clutch bag at ilang pinamili. Ate Lengleng! Noon nagsidating ang mga kapitbahay na nakarinig sa matinis na paghingi ng tulong ni Cutie. Malaking tulong ang sunod-sunod na paghingi ng saklolo ni Cutie, ang talking bird ni Tanya. At kahit tuta pa lamang si Princess, malaki ring papel ang ginampanan niya upang mailigtas si Angelo. Ngunit, paano na si Lengleng? Abangan ang katapusang kabanata ng kwentong ito ng pag-ibig ni Tanya at Angelo.